Ito, hindi pa po ito mga katribya po napapatubigan mula po noong umulan. Pero ganun pa man, ayan o, lumalaki na rin po yung ating mga pitasin na namumukod na po siya. Kaya magandang balita sa ating po mga ka-farmers, maangat na po muli ang ating pong kalamansi. Ngayon ito pong ating mga gahole na ito na pang June. Hindi na po natin alam din kung magkano po ang magiging presyo po niyan sa pitasan. Pero importante, meron tayong inaabangan. Meron tayong inaasahan na kalamansi na pipitasin. Kaya tuloy-tuloy lang. Ayan, lumalaki-laki na po yung Good morning po sa inyo mga katribya, tour po sa aking YouTube channel. Ito, maganda na naman po tayo pong balita. Mga naman po mga katribya po yung ating kalamansi. Nag-1-2 yung pong isang bag. At siyempre, bonus na po natin yung mga katribya. Imagine ninyo na ma-1-2 pa. Ito pong kalamansi kung saan po mga katribya po ay mag-June na. Alam naman natin, pag po ganito pong panahon, ay mababa na, less than 1,000 na po yung ating kalamansi. Pero ngayon, maganda, tumitinag pa yung presyo ng kalamansi po natin. Kaya shoutout po natin yung ating pong mga ka-farmers. Yan, dito po tayo pong muli. Yung ating minomonitor na mga bunga. Ito natin, naglalakihan na po yung ating mga gaholin. Saka po yung ating pitasin, pinalilintog-lintog lang muna natin siya mga katribya para bumigat po sa timbang yung pong ating kalamansi. Ito, hindi pa po ito mga katribya po napapatubigan mula po noong umulan. Pero ganun pa man, ayan o, lumalaki na rin po yung ating mga pitasin na namumukod na po siya. Kaya magandang balita sa ating po mga ka-farmers, maangat na po muli ang ating pong kalamansi. Ngayon ito pong ating mga gahole na ito na pang June. Hindi na po natin alam din kung magkano po ang magiging presyo po niyan sa pitasan. Pero importante, meron tayong inaabangan. Meron tayong inaasahan na kalamansi na pipitasin. Kaya tuloy-tuloy lang. Ayan, lumalaki-laki na po yung ating pwedeng halawin po mga katribya. Naganda po yung resulta po ng ating tinesting na foliar. Maganda po ang dulot sa ating kalamansi kasi kumikila po yung kanyang dahon. Pati rin po yung kanyang bunga. Ayos siya. Kumbaga sa kawan talaga kinain niya yung ating tinesting. 2 beses lang po natin siyang na-spray. Maganda po naman ang naging epekto ng ating kalamansi. Po itong ating bulitog na kalamansi, yung kotsok sipag pa rin siya magbunga, kaya lang ayaw na lumaki. Ganyan na siya. Ganyan na siya ang laki niya forever. Samantalang itong kanya pong katabi, iwan na iwan, ang laki na po niya. Pero siya lang, parang silaki na lang po siya ng punla. So, kasi siya mga katribya ay bulitog. Kaya yung mga gaholen po natin, buong buo. Maganda naman po yung kanyang pagkabilog. Pati na rin po yung mga bagong tagtag na mga bulaklak. Ngayon mga buko na siyang mga maliliit.
Yung damo natin, ayan, ang mga madilaw na rin. Tayo na siya. Yung ating hinahanap mga katribya po, ang ating mga baging na umaakyat po sa ating kalamansi. Gaya nito. Ito yung mga hindi po napapasok natin ng ating spray. Kaya bubunot natin po yung mga pang ilalim. Sa gawin na ito, marami siyang mga maliliit na bunga. Ating pang gahulin. Alin natin maganda-ganda pa presyo pa ng pang June. At least masusulit yung ating alaga po sa ating kalamansi. Shoutout po natin ang ating po mga ka-farmers. Mga nag-aabang po ng presyo dyan. Magandang balita. Umangat na naman po muli. Kalamansi po natin. Kaya lang siyempre, hindi na po siya bumalik na kagaya ng yung dating presyong nag 2,000 or 2,200 gaya ng mga nakaraan. Siguro nakaya na siguro yung pinakamataas na buwan ng itong paparating na yan, kaya nasa 1,000. Dilo na itong ating talilong. Ating na-spray. Ito yung lubo-lubuhan. Tanggal-tanggal tayo ng ating baging para do sa hindi natamaan ng ating herbicide. Atin na po siyang aalisin para hindi po makasagabal sa ating kalamansi. Yan, mababalutan pa niya yung kalamansi natin pag hindi natin inalis. Yun po naman ang ating hinahanap dyan. So, siglang masigla pa siya. Hindi siya po pwedeng spray dahil tatamaan ng ating kalamansi. Nakakalusot. Shoutout din po natin si Sir Marby. Marby Santos ng ibang bansa. Shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga ka-farmers naka-monitor sa US. Shoutout po sa inyo. Happy farming po sa lahat po mga katribya. Yan, dito tayo sa ating pong kalamansi. Yung ating inaabangan na magandang presyo. Nagpasimula po mga katribya po ang kalamansi po na mataas. Matagal po ang taas po ng kalamansi. At ngayon, eto, makakabahagi rin tayo ng taas. Kasi po yung 1,000 po sa amin ay maganda po ang presyo nun mga katribya. Swerte na pagka po nag 1,000 yung kalamansi sa amin. Masaya na po ang mga farmers. Lalo na nung nakaraan nag 2,200 pa ang kalamansi. Lalo pong sumaya ang mga magkakalamansi. Meron man tayo mapita, siyempre hindi lang po ganun siya karami. At least meron tayo nakukuha.
Yun naman po ang ating inalagaan. Ayun, meron naman po siyang mga natira. Bagamat nakapanalakay po ang mga insekto. Pero hindi naman natin siya sinukuan. Kaya nga meron naman po mga malalaki. Malaki na po yung bunga mga katribya. Kulubot pa. Ibig sabihin may ilalaki pa. Yan, nakagandahan po mga katribya po noong ating tinesting. Yeah, puro uno. Pagka ganito po mga katribya kalaki po ang kalamansi. Sulit. Kahit palagyan natin na konti sila pero pag lumaki ng husto, sulit. Ang ating kukuha. Kaya lang kulubot pa talaga. Pero yung ganito, pitasin na talaga yan. Gusto po natin siya ng mapalaki. Papara pa po tayo ng 1 linggo. Kabilang linggo po ay June na siya. Pagpasukan, doon na po natin siguro mapatira na. Mapabigat na po natin ng timbang yung ating kalamansi. Yun, ang baging niya. Kailangan bunutin natin kasi tutubo pa uli yan. Ang ganda po noong dahon, sanga, pati bunga. Okay. Kaya ganito mga katribya, pagka po ganito kalamansi po natin, panalo po tayo. Yan, maganda po ang kuwan niya. Yung latag ng ating pong mga sanga. Tapos, marami pa po siyang naging usbong. Pati nga po damo gumaganda rin. Hinahanap yung natin po yung baging. Lumalaki na po yung ating gaholin. Ito, alanganin pa. Pagka ito pinapitas natin, pati yung ganito makukuha na mga katribya. Kaya ginagawa po natin ay pinalilintog muna natin siya. Ayan. Laylayan niya puno ng bunga. Yung ating baging, alisin natin siya. Nakaperwisyo yan sa ating kalamansi. Kaya kailangan po yan ang agapan ninyo mga ka-farmers. Ang baging. Ito, pang isis. Lalo na sa kahoy, upo ang kahoy. Ginagamit po namin ng bata kami. Ito, palagay ko malaki po ang baging nito. Yun. Sabi ko na nga ito malaki Yung ating spray madilaw na. Buti na lang po ay naka-atchain po tayo ng magandang herbicide na nauubos niya po yung ating damo. Dati-rati pag tayo nag-herbicide, marami pong natitira na hindi po namamatay. Ngayon, meron man na natitira, konti na lang. Sabihin ay
effective itong ating ginamit na herbicide. Maganda ang resulta sa ating kalamansi. Pagka tinamaan siya mga katribya ng ating herbicide, dumidilaw na. Kaya lang pagka syempre pag hindi po napuruhan, makakabawi uli. Ganyan ang ating pang herbicide. Dapat talaga tatamaan. Hindi mo kasi po pwedeng spray ang kasama pati dahon ng kalamansi. Masasaktan siya. Kaya kailangan talagang iiwas. Lalo na pagbata po ang inyong kalamansi mga katribya. Ingat lang din sa pag-herbicide. Kung bagong tanim. Kaya good news mga ka-farmers. Medyo makulimlim po ang panahon po natin. Siguro parang ibig-ibig na pong umulan. Dahil magbabago na raw po ang panahon po natin ngayon. Mula sa tag-araw ay magiging tag-ulan na. Pag gumana na po kasi yung ating habagat, ayun, doon na po magsusunod-sunod na po ang ulan mga katribya. Kaya inagapan na po natin ng ating spray, yung ating damo, para hindi na po siya lumabong. Ayan. Nakakatuwa naman. Satisfied na po tayo rito sa buong ating kalamansi. Sunod-sunod naman ang kanyang bunga. Solid na mga katribya. Ito yung pandakake. Ginagawang tagdan nung kami po yung mga bata. Pandakake. Yan. Putol-putol natin. Bunot ang ating baging. Para siya ay malanta at mamatay. Yung kapitbahay natin, yamado ito ng 1 taon. Pero yung ating pong kalamansi mga katribya, maganda na po ang kanyang bulas. Ito yung ating mga damo, patay na rito, dilaw na. Natanggal siya. Pagkatanggal natin ang baging, mayroong apiktas na bunga. Ganda po ng dahon. Makilap. Dami pong mga buko. Yan. Ganda ang panahon. Makulimlim. Sana magtuloy-tuloy na ang pag-uulan para maginhawahan ang ating kalamansi. Excuse me.
Bahon pa tayo. Okay. Sige. Okay na. Ganda ng bunga. Katribya. Magandang balita. Ang kalamansi dapat ay continuous ang ating pag-aalaga para lahat po ng presyo ay inyong matitikman. Yun yan ang kalamansi. Kung mababa man, ay sa susunod naman, mataas na siya. Ay, kung isang beses mo lang inalagaan sa loob ng isang taon, pinagbunga ang kalamansi mo, natsempuhan ka sa mababa, hindi mo mababawi yung iyong naging puhunan. Kaya kailangan continuous din para lahat po ng bunga, lahat ng presyo yung masasapol. Ito, yung ampalayahan o yung natawag na ampalayang ligaw. Yan po ang ating natanggal kasi yan ay bumabaging gusto. Nabunot naman natin yung ilalim, ayos na. Kailangan na yung makita mo yung kanyang pinakabaging. Kaya kalamansi hindi po mahirap alagaan. Hindi ka palit ng tanim. Alaga ka lang ng alaga. Hindi kagaya na sa gulay. Ilang matagal na dyan ng isang taon. Gaya ng sili. Tayong buko. Okay. Sige mga katribya, para na po tayo. Kita na po tayo po bukas para pasusunod po natin po na vlog. At continuous lang yung ating po masasabi sa ating po mga ka-farmers sa pag-aalaga po ninyo. Para lahat po naman ng presyo ng kalamansi ay inyo pong matikman. Kita na tayo mga katribya. Bukas, God bless po sa inyo lahat. Bye bye.